Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga avid listeners dito sa channel. Ako nga po pala si Chloe at ngayong gabi gusto kong ibahagi ang isang karanasang hindi ko kailanman malilimutan. Isang kwento ng kababalaghan at kabutihan na nagugat sa aming munting baryo taong 2017. Simulan natin sa isang pangkaraniwang umaga. Nagmamadali akong pinagsisinuntasan si Cholo, ang nakakatuwa kong nakababatang kapatid. Cholo, bilisan mo naman, Judy. Late ka na sa school, oh. Tugon naman niya habang nagtatali pa ng sapatos. Ate, kasi hindi mo naman ako ginising ng maaga eh. Napailing na lang ako. Pero sa totoo lang, mahal na mahal ko yang si Cholo. Kahit mabagal minsan, siya ang pinakamabait na batang nakilala ko. Bago kami umalis, humabol pa si tatay. Mag-iingat kayo sa daan ha, hawakan mo ng mahigpit ang kapatid mo Chloe. Mahirap na, maraming kaskaserong driver. Pagkarating namin sa school, sakto namang tumunog ang bell. Tumakbo si Cholo papasok sa klase niya habang ako naman naglakad na papunta sa bakery kung saan ako nagtatrabaho. Doon ko unang narinig ang usap-usapan. Habang abala ako sa pag-aayos ng tinapay, narinig ko sina Aling Nati at mga kumari niya. Pinag-uusapan nila ang bagong tayong kubo sa gitna ng niyugan. Sabi ni Aling Nati, may bagong may-ari na raw ang lupa ni Senyor Damian. Hindi lang basta mayaman, kundi ayon sa kanya, may tinatakbuhan daw sa Maynila. At may chismis pa, aswang daw yung bagong may-ari. Kaya raw nagtayo ng kubo sa gitna ng niyugan. Hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot. Sa totoo lang, sino ba naman ang maniniwala na may aswang pa ngayon? Wala pa namang napapabalitang nawawala o naaaksidente sa baryo namin. Pero ewan ko. Sa baryo madalas ang chismis parang apoy. Minsang pabulong pero mabilis lumaki at minsan totoo pala. Hindi ko pa alam noon na ang mga bulong-bulungan na iyon ay magiging simula ng isang bangungot na hindi ko makakalimutan. Mabilis lumipas ang mga araw. Bawat umaga habang nag-aayos ako ng mga tinapay sa bakery, hindi nawawala ang mga bulungan tungkol sa bagong may-ari ng niyugan. Hanggang isang araw may isang binatang hindi ko kilala ang pumasok sa tindahan. Matangkad siya, maayos ang pananamit at may bitbit na malapad ng ngiti. Miss, pabili nga ako ng isang loaf bread, peanut butter at bikot niya binangkal. Ngumiti ako at nagabot ng tinapay. Sige po, sandali lang po. Habang inaabot ko ang mga binili niya, ngumiti siya. By the way, ako nga pala si Lance. Natigilan ako. Hindi ko naman siya tinanong pero kusa siyang nagpakilala. Siguro dahil naramdaman niyang mailap ako sa kanya. Ngumiti lang ako pabalik. Chloe. Narinig ko kasi yung pangalan mo kahapon, kina Aling Nati. Napangiti ako ng pilit. Sa loob-loob ko buti na lang at mabait ang pagkakasabi niya. Ayokong isipin na pati siya nagtatago ng masamang balak. Lumipas ang ilang sandali at lumabas si Aling Nati sa kalsada kasabay ang mga kumari niya. Agad siyang sumigaw. O ayan na naman ang gwapong dayo. Narinig ko ang pagpipigil ni Lance ng tawa. Ay naku, Aling Nati, tigilan niyo nga ho ako, sabay kindat sa akin ang palihim. Pagkaalis niya, hindi ko naiwasang mapangiti. Kakaiba si Lance. Hindi tulad ng ibang mga dayo na mabilis nagmamadali sa baryo, siya tila komportable na parang matagal nang kilala ang lahat. Kinabukasan, habang pauwi ako galing trabaho, nakita ko na naman ang kubo sa gitna ng niyugan. Halos tapos na itong buuin. Napahinto ako at napatingin. Hindi ko na malayan, may nagsalita sa likod ko. Maganda di ba? Napaatras ako sa gulat. Si Lance pala. Pasensya na, ayokong takutin ka. Umiling ako. Hindi naman, nagulat lang ako. Lumapit siya sa akin ngunit hindi masyadong malapit. Alam mo ba, dito raw sa baryong to, mahilig silang maniwala sa mga kwento-kwento. Napatingin ako sa kanya. Bakit hindi ka ba naniniwala sa mga aswang? Ngumiti siya. Naniniwala ako sa kabutihan at kasamaan. Pero hindi sa lahat ng kwento. Hindi ako nakasagot. May kung anong bigat sa tono niya, parang may mas malalim siyang pinagdadaanan. Maya-maya, ngumiti ulit siya. Sige, mauna na ako, ingat ka Chloe. At iniwan niya akong nagtataka. Bakit kaya parang may itinatago si Lance? At bakit sa tuwing nariyan siya, parang may kakaibang lamig akong nararamdaman? Pagka-uwi ko ng bahay, nadatnan ko si tatay at si Cholo na nag-aagahan sa hapag. Oh Chloe, sakto, kain ka na, aya ni tatay habang iniabot ang isang plato ng kanin at pritong isda. Nginitian ko sila at umupo sa tabi nila. Habang kumakain, hindi ko mapigilang ikwento ang nakita ko kanina. Tay, natapos na halos yung kubo sa gitna ng niyugan. Ang bilis nilang gumawa. Tumingin si tatay sa akin, seryoso ang mukha. Aba, mayaman daw talaga yung bagong may-ari. Hindi na nagtitipid.
Napangiti si Cholo habang ngumunguya ng kanin. Ate, baka mamaya mayaman nga. Pero aswang naman. Napailing na lang ako. Cholo, wag kang ganyan. Pero sa loob-loob ko, hindi ko rin maiwasang maalala ang mga kwento ng matatanda. Yung mga nyugan daw madalas pagtaguan ng mga nilalang na hindi mo nakikita. Kinagabihan pagkatapos kong tapusin ang mga gawaing bahay, maaga akong humiga. Ramdam ko ang pagod ng katawan ko. Gustong-gusto ko na lang pumikit at kalimutan ang lahat ng mga iniisip ko. Subalit bandang hating gabi, nagising ako sa isang kakaibang tunog. May narinig akong pagaspas ng pakpak mula sa labas ng bintana. Napakapit ako sa kumot ni Baliw. Hindi normal ang tunog. Hindi ito tunog ng ibon. Mas malakas, mas mabigat, ha. Dahan-dahan akong lumingon sa bintana. Sa maliit na siwang, anino ng malalaking pakpak ang nasilayan ko. Kinilabutan ako. Nanatili akong nakahiga, pilit pinakakalma ang sarili. Maya-maya pa, unti-unting lumayo ang pagaspas. Kasabay noon, bumalik ang katahimikan sa paligid. Napasinghap ako ng malalim. Salamat. Lumipad palayo. Pero ang kaba sa dibdib ko hindi pa rin humuhupa. Kinabukasan, habang inaasikaso ko ang agahan ni na tatay at Cholo, nagkwento si tatay. Chloe, may narinig ka ba kagabi? Napatingin ako sa kanya. Opo tay, parang malalaking pakpak ho. Tumango siya, mabigat ang ekspresyon. Narinig ko rin, kaya ngayong araw lalagyan ko ng asin at bawang ang paligid ng bahay. Para sigurado, napakagatlabi ako. Kahit si tatay, kinabahan. Hindi ito normal. At sa puso ko, naramdaman kong simula na ng isang bagay na hindi namin maiiwasan. Pagkatapos naming kumain, tumulong ako kay tatay sa paglalagay ng asin sa mga bintana at pintuan. Tahimik lang kami habang gumagalaw. Para bang pareho naming nararamdaman na kailangan naming maghanda sa kung anumang paparating. Nang matapos kami, hinatid ko si Cholo sa eskwelahan bago ako tumuloy sa bakery. Pagdating ko doon, may nakatayo na sa harap ng tindahan. Si Lance. Ngumiti siya nang makita ako. Good morning, Chloe. Good morning din, Lance. Sagot ko habang binubuksan ang pinto ng bakery. Pabili sana ako ng pandesal, tsaka gusto ko ring kamustahin ka. Napatingin ako sa kanya. May pag-aalala sa mga mata niya. Okay naman ako, medyo puyat lang. Tumango siya at ngumiti ng kaunti. Ako rin hindi kasi ako nakatulog ng maayos kagabi. Habang nagsasalita siya, biglang pumasok sa bakery si Aling Nati kasama ang dalawa niyang kumare. Muli silang nagumpisa ng kwento. Ay nako, sinasabi ko na nga ba, yung matanda talaga sa Nyugan may tinatakbuhan sa Maynila. Aswang daw talaga iyon. Napatingin ako kay Lance. Mahinang umiling siya, halatang napapailing sa mga naririnig. Lumapit si Aling Nati sa counter. Chloe, pag-ingat ka ha, lalo na sa mga dayo. Ngumiti ako ng pilit. Opo, Aling Nati. Pag-alis nila, lumapit si Lance sa akin. Pasensya ka na sa mga kwento nila, bulong niya doon ito. Umiling ako. Sanay na rin ako. Ngumiti siya pero hindi ko maalis ang kakaibang lungkot sa likod ng ngiti niya. Maya-maya nagpaalam na rin siya. Pagkaalis niya, tahimik akong napatingin sa labas ng bintana. Hindi ko alam kung bakit pero may mabigat akong nararamdaman sa dibdib ko. Pagka-uwi ko ng bahay, nadatnan ko si tatay na naghihiwa ng bawang. Aba, Chloe, sakto. Tulungan mo ako rito. Tumabi ako sa kanya. Te, naniniwala ba kayo na may aswang pa talaga ngayon? Hindi agad siya sumagot. Nagpatuloy lang siya sa ginagawa niya bago niya ako tinignan. Anak, minsan ang hindi mo nakikita mas nakakatakot pa sa nakikita mo. Tumango ako, bagamat hindi ko lubos na naintindihan ang lalim ng kanyang sinabi. Kinagabihan mahimbing ang tulog ni Cholo. Si tatay naman hindi ko alam kung nakatulog na rin. Ako pilit kong pinipigilan ang antok ko. Pakiramdam ko kasi may hindi magandang mangyayari. At hindi nga ako nagkamali. Bigla na namang may pagaspas ng malalaking pakpak sa labas ng bahay. Mabilis ang tibok ng puso ko. Humigpit ang kapit ko sa kumot. May mga kaluskos din akong narinig sa bubong. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga ng malalim. Hanggang sa may naramdaman akong parang mabigat na presensya sa labas ng kwarto namin. Parang mamay nakatayo. Tahimik. Sobrang tahimik. Tanging tibok lang ng puso ko ang naririnig ko. Lumipas ang ilang minuto saka lang unti-unting nawala ang pagaspas. Ang kaluskos. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Pero alam ko, hindi pa tapos ang lahat. At simula pa lang ito ng tunay na lagim. Kinabukasan, mabigat pa rin ang pakiramdam ko. Para bang hindi ako nakapagpahinga kahit nakapikit ang mga mata ko buong gabi. Habang nagsasalin ako ng mainit na kape sa tasa ni tatay, nagsalita siya. Chloe, may napansin ka ba kagabi?
Tumango ako habang dahan-dahan kong inilapag ang tasa sa harap niya. Opo, tay. May narinig akong pagaspas at parang may nakatayo sa labas. Tumitig siya sa akin, mabigat ang tingin. Anak, mag-ingat ka ha, lalo na kapag gabi. Umupo ako sa tabi niya. Tay, sino po ba sa palagay niyo ang gumagawa ng lagim sa baryo natin? Hindi agad siya sumagot, para bang may bumabalakid sa kanyang dila. Anak, hindi lahat ng kahina-hinala tunay na masama. Minsan, yung akala mong mabait, sila pa yung may tinatagong dilim. Napaisip ako, naalala ko ang mga kwento ni Aling Nati, ang mga bulungan tungkol sa bagong may-ari ng niyugan, at si Lance. Pero naalala ko rin ang mga tingin ni Lance, ang paraan niya ng pakikitungo sa akin kay Cholo at kay tatay. Wala akong naramdamang masama. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan sino ba talaga ang dapat kong pagdudahan. Pumasok ako sa bakery na mabigat ang isip. Habang nag-aayos ako ng mga paninda, napansin ko ang kakaibang katahimikan sa paligid. Wala si Aling Nati at ang mga kumare niya. Walang maingay na kwentuhan. Walang maiingay na tawa. Parang may bumalot na takot sa buong baryo. Maya-maya dumating si Lance. Tahimik siyang pumasok. Hindi katulad ng dati na may ngiti sa labi. Chloe, napalingon ako. May sasabihin ako sa iyo, seryoso niyang wika. Iniwan ko muna ang ginagawa ko at lumapit sa counter. Chloe, kailangan mong mag-ingat. Napakunot ang noo ko. Bakit? Lumingalinga siya bago muling nagsalita. May nararamdaman akong hindi maganda at pakiramdam ko may nagmamanman sa'yo. Napatayo ako ng maayos. Ha? Bakit naman ako? Ang mga uwak-uwak. Kapag may pinili silang biktima, sinusundan nila ito. Hindi sila basta-basta sumusuko. Hindi ko alam kung bakit pero lumamig ang mga kamay ko sa sinabi niya. Lance, sigurado ka ba? Tumango siya. Oo, kaya kung maaari, huwag ka munang lumabas mag-isa. Lalo na sa dapit hapon. Napalunok ako ng laway. Mabigat ang pakiramdam ko. Parang may mabigat na ulap na bumalot sa paligid namin. At bago pa ako makasagot, biglang may isang matandang babae na nakaitim dumaan sa tapat ng bakery. Dahan-dahan siyang naglakad. Parang binabalikan niya kami ng tingin. Napatingin ako kay Lance. Napansin ko ang pagkuyom ng kanyang mga kamao. Siya na nga, bulong niya. Sino? Hindi niya ako sinagot. Tinitigan lang niya ang direksyon ng matandang babae. At sa puso ko, unti-unti ko nang nararamdaman. Papalapit na ang panganib. Nang mawala na sa paningin namin ang matandang babae, dahan-dahang bumaling sa akin si Lance. Chloe, siya ang matagal na naming hinahanap. Napasinghap ako. Siya ba yung uwak-uwak? Tumango siya, pero kailangan pa nating makasigurado bago tayo kumilos. Napaupo ako sa silya, pilit pinapakalma ang tibok ng puso ko. Anong ibig mong sabihin? Lumapit siya sa akin, ibinaba ang boses. Ngayong gabi susundan natin siya. Natigilan ako. Lance, delikado yon. Ngumiti siya ng marahan. Kaya nga hindi kita pababayaan. Saglit akong napapikit. Alam kong mali kong pagbabasehan ang takot ko. Pero sa isang bahagi ng puso ko may tiwala ako kay Lance. Pag-uwi ko, hindi ko sinabi kay tatay ang tungkol sa plano namin. Ayokong mag-alala siya. Ang sinabi ko lang, maaga akong matutulog. Gabi na, tahimik ang paligid. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, lumabas ako ng bahay at nagtungo sa tagpuan namin ni Lance sa may dulo ng niyugan. Nandoon na siya, naghihintay. Tahimik lang kaming naglakad, hindi nag-uusap. Tanging mga yabag namin sa damuhan ang naririnig. Habang papalapit kami sa kakahuyan, nakita namin ang matanda. Nakaitim pa rin siya at mabagal ang lakad. Dahan-dahan kaming sumunod hanggang sa nakita namin siyang pumasok sa isang lumang kubo. Doon kami huminto, nagkubli sa likod ng mga puno. Tahimik lang ang paligid, pero ramdam ko ang kakaibang lamig sa hangin. Maya-maya may narinig kaming mga tunog mula sa loob ng kubo. Parang may binubulong. Nagkatinginan kami ni Lance. Chloe, kapag may nangyari, tumakbo ka ha. Bulong niya. Umiling ako. Hindi kita iiwan. Ngumiti siya pero bakas ang pag-aalala sa mukha niya. Biglang bumukas ang pinto ng kubo. Lumabas ang matanda pero iba na ang itsura niya. Hindi na siya mukhang tao. Ang mga mata niya naglalagablab. Ang mga kamay niya mahahaba at matutulis ang mga kuko. At mula sa kanyang likuran, unti-unting lumitaw ang malalaking pakpak na itim. Ang uwak-uwak. Napaatras ako sa takot pero mabilis akong hinila ni Lance palayo. Nagtagpo ang tingin namin ng halimaw. Isang malamig ng ngiti ang gumuhit sa mukha nito. Kayo ang sumunod, kayo rin ang susunod. Bigla siyang lumipad, mabilis. Papunta sa direksyon namin, mabilis kaming tumakbo. Nilingon ko si Lance. Hindi siya bumibitaw sa kamay ko. Hindi niya ako iniiwan.
Sa likod namin naririnig ko ang pagaspas ng mga pakpak. Mabigat, malakas, nakakabingi hanggang sa makarating kami sa niyugan. Doon sa gitna ng mga puno tumigil si Lance. Binitiwan niya ako. "Huwag kang kikilos, Chloe," sabi niya habang inilabas ang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Ibinuhos niya ang laman noon sa kanyang mga kamay. Amoy bawang at asin ang sumingaw sa hangin. Tumayo siya sa pagitan ko at nang halimaw. "Ako muna ang kaharapin mo." Mula sa itaas bumulusok ang uwak-uwak. Itinapon ni Lance ang nilalaman ng bote sa ere. Umusok ang hangin. Napaurong ang halimaw. "Chloe, tumakbo ka na," sigaw niya. Pero hindi ko kayang iwan siya. Lumapit ako kahit nanginginig ang tuhod ko sa takot. Hinawakan ko ang isa pang bote ng asin na iniabot niya sa akin kanina. Kahit natatakot ako, pilit kong pinatatag ang loob ko. Hindi ako papayag na saktan niya si Lance. Hindi ko hahayaang matalo kami. At sa gabing iyon, sa gitna ng malamig na hangin at kadiliman, nagsimula ang tunay naming laban. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas ng loob ko. Pero sa sandaling iyon, alam ko na hindi ko pwedeng basta na lang panoorin si Lance na nag-iisa. Humigpit ang hawak ko sa maliit na bote ng asin. Kahit nanginginig ang mga kamay ko, lumapit ako sa tabi niya. "Chloe, sinabi ko nang tumakbo ka na." Sigaw niya puno ng pag-aalala. Umiling ako. "Hindi kita iiwan, Lance." Mabilis ang mga pangyayari. Muling sumugod ang uwak-uwak. Malalaki ang galaw, malalakas ang hampas ng mga pakpak nito na halos magpatumba sa amin. Inihagis ni Lance ang isang putok ng asin sa hangin. Umusok ulit ang paligid. Napaurong ang halimaw, pero hindi ito umatras ng tuluyan. Nangilid ang luha sa mga mata ko habang pinapanood ko si Lance na pilit na pinoprotektahan ako. Hindi ko kaya. Hindi ko pwedeng hayaang siya lang ang lumaban. Nang lumapit muli ang uwak-uwak, inihagis ko ang hawak kong bote ng asin sa mukha niya. Sumabog ito, nangamoy bawang sa hangin. Isang nakabibinging sigaw ang pinakawalan ng halimaw. Isang tunog na hindi ko malilimutan habang buhay. Sumubsob ito sa lupa, nangingisay. Pero kahit sugatan, pilit pa rin itong bumangon. "Kailangan nating tapusin to, Chloe," bulong ni Lance. Mabilis siyang sumugod. Hawak niya ang isang patalim na balot ng anting-anting. Sumunod ako sa kanya, hawak ang natitirang asin sa bulsa ko. Ang uwak-uwak galit na galit. Pumulupot ang malalaking pakpak nito sa paligid niya, pilit na lumalaban. "Chloe, ngayon!" sigaw ni Lance. Binuhos ko ang lahat ng asin sa sugat ng halimaw. Muli itong napasigaw. Itinaas ni Lance ang kanyang patalim, isang saksak sa dibdib ng uwak-uwak. Napatingin ako sa mata ng halimaw. Wala roon ang poot, wala roon ang galit. Ang nakita ko ay lungkot. At sa huling sandali bago siya bumagsak, nagbago ang anyo ng halimaw. Naging tao, isang matandang babae. Payat, lupaypay, puno ng galos ang balat niya. Bumagsak siya sa lupa, hindi na gumagalaw. Hindi ko mapigilang mapaiyak. Lance lumapit sa akin at mahigpit akong niyakap. "Tapos na, Chloe, tapos na." Nanginig ako sa yakap niya. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil sa labis na kaluwagan sa dibdib ko. Wala na ang uwak-uwak. Tapos na ang bangungot na bumalot sa baryo namin. Pero alam ko, habang buhay ko nang dadalhin ang alaala ng gabing iyon. Gabing nilabanan ko ang takot ko. Gabing pinili kong lumaban. Hindi para sa sarili ko lang, kundi para sa lahat ng mahal ko. At higit sa lahat, gabing pinili ko ang tiwala. Sa isang tao na hindi ko inaakalang magiging bahagi ng buhay ko habang buhay. Makalipas ang gabing iyon, nagbago ang lahat sa baryo namin. Wala nang mga pag-aspas ng pakpak sa gabi. Wala nang nabalitang bangkay na nakasabit sa mga niyog. Unti-unti, bumalik ang sigla sa paligid. Ang mga bata muling naglalaro sa kalsada. Ang mga tindahan na puno na naman ng tawanan at kwentuhan. Pero iba na ngayon. Wala nang malisyosong tsismis. Parang natuto ang mga tao na maging mas maingat sa mga salita. Na hindi lahat ng akala natin ay totoo. At hindi lahat ng tinuturo ng iba tunay na may sala. Si tatay, kahit sugatan pa rin, ay bumalik sa pagsasaka. Si Cholo, mas naging masunurin at mas maalaga. At ako ay mas naging matapang. Minsan, iniisip ko pa rin si Aling Nati. Hindi ko makalimutan ang lungkot sa mga mata niya bago siya tuluyang nawala. Hindi ko binabaliwala ang mga kasalanan niya, pero hindi ko rin kayang kalimutan na minsan sa likod ng isang halimaw ay may pusong nasaktan, nasugatan at naiwan. Hindi lahat ng kasamaan basta na lang sumibol. Minsan bunga ito ng matagal na sakit na hindi natin nakikita. Isang linggo matapos ang lahat, bumalik si Lance sa bahay. May dala siyang maliit na kahon.
Chloe, sambit niya habang iniaabot ito sa akin. Para sa'yo. Bumilog ang mga mata ko. Ano to? Regalo ko. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang tapang mo. Kaya ito muna. Nang buksan ko ang kahon, isang maliit na kwintas ang nakita ko. Sa gitna nito, isang mutya. Parang perlas pero may kakaibang sinag. Napatingin ako kay Lance. Mula ito sa nilabanan nating uwak-uwak. Paliwanag niya din. Isa itong tanda na nalagpasan mo ang takot at pinili mong lumaban. Hindi ko napigilang mapangiti. Salamat, Lance. Tumango siya bahagyang ngumiti. At sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari, pakiramdam ko, ligtas na ulit ako. Hindi dahil nawala na ang panganib. Hindi dahil siguradong magiging madali ang lahat. Kundi dahil ngayon alam ko na may mga tao pa ring handang lumaban para sa kabutihan. At hindi ako nag-iisa. Mula nang matapos ang lagim sa baryo, dumaan pa ang maraming taon. Tahimik na ang gabi, mabagal na ang takbo ng buhay, pero puno na ito ng tunay na kapayapaan. Ako, si Lance, si Tatay at si Cholo. Kami ay nanatiling magkasama, nagsuporta sa isa't isa at bumuo ng isang bagong yugto ng buhay. Si Lance, hindi lamang naging tagapagligtas namin, naging bahagi na siya ng pamilya namin. At sa paglipas ng panahon, naging kabiyak ng puso ko. Hindi naging madali ang lahat. May mga alaala pa rin ng takot, ng sakit, ng pagkawala. Pero sa bawat umaga na dumaraan, natutunan naming patawarin ang nakaraan. At sa bawat pagsikat ng araw, pinipili naming maging mas mabuti. Pinipili naming magmahal. Minsan sa gitna ng payapang gabi, habang nakaupo ako sa duyan sa harap ng bahay, tinitingala ko ang langit. Minsan iniisip ko pa rin si Aling Nati. Iniisip ko kung saan kaya napadpad ang kaluluwa niya. Kung nahanap na rin niya ang kapayapaang matagal niyang hindi natagpuan habang nabubuhay. At kahit alam kong hindi niya pinili ang tamang daan, sa puso ko, bahagi pa rin ang nanalangin na sana sa wakas natagpuan na rin niya ang liwanag. Dahil kahit gaano kalalim ang sugat, kahit gaano katagal ang dilim, may pag-asa pa rin na sa dulo ng lahat, makakamtan natin ang kapatawaran, ang paghilom, at ang pag-ibig. Ako si Chloe, at ito ang kwento ng isang baryo, isang pamilya at isang laban na nagturo sa akin na sa mundo ng kadiliman ang pinakamaliwanag na liwanag ay ang pagmamahal.